Senyora at senyora, maghanda na tayo kukuha ng litrato. Nakahanda na po bang lahat sa pagkuha ng litrato? Nakahanda na ang lahat. Simulan na ang pagkuha ng litrato. Naway maging maganda ang kalabasan ng ating litrato. Sa bilang na 3 ay kukuhaan ko na po kayo. 1, 2, 3. Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangan ibilad sa templo ng sambayanang Pilipino. Ang sanggang ito, sisikapin kong maikintil ang iyong kalagayan ng buong katapatan ng walang itatanggi. Itataas ko ang lembong na nagtatago sa kalinisan na ipinagpapasakit ang lahat sa katotohanan maging ang pag-ibig sa sarili. Sapagkat bilang anak, tanos kong ako man ay may sarili ring pagkukulang at katuwaan. Gusto ng mga pareng Pilipino na bigyan sila ng pantay na karapatan kagaya ng mga prayo. Pero sa halip sila ay pinaratangan ng mga eksplosibo at pinapatay. Si Padre Burgos, Gomez, Zamora ay ginawit lamang sa pag-aalsa sa Cavite. Malamang ay minamanmanan na ako ng mga Kastila dahil may panahong nakatira na ako kay Padre Burgos. Marami rin akong natutunan sa kanya. Piniling lang naman ni Padre Burgos ang magkakapantay-pantay ng mga pare. Pasyano, tama na. Simula ngayon ayoko na mababanggit may pangalan na yun sa pamamahay na to. Pero tatang, hindi mo katarungan ang ginawa nila. Nang, ano ho yung hindi makatarungan? Pepe, ano ka ba? Usapang matanda to. Sige na at kumain ka na dyan. Usapang matanda, si Kuya Pasyano nga wala pang uban. Pepe, huwag ka nang pilosopo dyan. Sige na at kumain ka na. Nang, may tanong ako. Bakit kapag usapang matanda, bawal kami makisali? Pero pag usapang bata, nakikisali kayo? Hindi ata makatarungan yun. Ano bang alam mo sa makatarungan? Sige na at kumain ka na at baka katarungan ng tsinelas kung matikman mo. Si, nandiyan ka na naman. Kamusta ang mo? Okay, ito ko muna. Maraming salamat. Huwag nalabog sa libro Maging uwag ka na kung di ka mag-iingat. Talagang mahilig ako magbasa, Tiyo. Ngunit sinisigurado ko na hindi pa ako magiging tuwad. Hindi pa naman. Ahaha, maganda marinig yan. Ngunit alam mo, mahalaga ang balanse ng isipan at katawan. Ano ang halaga ng mga ideya kung hindi ka sapat na malakas upang may sa katuparan ng mga ito? May punto ka dyan, Tiyo. Ngunit naniniwala ko na ang kalaman ay kapangyarihan at kailangan ko ng marami kaalaman upang pagsilbihan ang ating bayan. Totoo, ngunit isa lang alang mo ito. Kailangan ng malakas na isipan at malakas na katawan upang umalit sa mundo. Ang pisikal na kalakasan ay magpapalinis ng iyong isipin, magpapataas ng iyong moral, at magpagahanda ito sa mga darating na hamon. Pepe, ang ginagawa mo? Tio Alberto, kamusta ka? Anong rason at bakit na parito ka? Rito ako, Tio Alberto, para guhitin ang strukturang ito. Ngunit kung titignan mo ito sa aking pagguhit, ay may kulang-kulang pa din. Maaari mo ba akong turuan, Tio Alberto? Patingin nga ng iyong gawa. Kung tutuusin, ay halos kuwang-kuha mo na ang strukturang ito. Talagang nagkukulang ka lang ng mga ilang elemento, tulad na lang nito. Kung mapapansin mo, ang pagtatabing ko dito ay may kumbaga, mas kitang-kita may emosyon sa aking guhit. Subalit dito, nagkukulang ka ng emosyon sa iyong pagguhit. Lagyan mo lang ng konting, sabihin na lang natin na pagandahin. At lagyan mo pa ng konting buhay ang iyong guhit. Naiintindihan ko, Tio Alberto. Ngunit wala akong kaalaman at walang nagtuturo tungkol sa mga pagtatabing na iyon. Maaari mo ba akong turuan, Tio Alberto? Wala nang bago sa akin. Siyempre, tuturuan talaga kita. Maraming salamat, Tio Alberto. Saan tayo magsisimula magtuturo? Dito.
Magandang umaga po, Tio Gregorio. Ganda mo mga buwan. Kamusta na po kayo, Tio Gregorio? Ayos lang naman. Ikaw ba? Kamusta ang pag-aaral sa Madrid? Masaya po ako sa aking pag-aaral, Tio Gregorio. Marami ang natutunan patungkol sa karapatan ng tao at kalayaan. Napakahalaga ng mga aral na yan. Alam mo ba na ang edukasyon ang susi sa paglulat ng ating bayan? Opo, Tio. Para sa aking palagay, kailangan natin ipaglaban ng tama at magsalita para sa mga naaapi. Kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo susulong. Totoo yan, Jose. Ngunit kailangan din natin mag-ingat sapagkat ang iyong idea ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Ako po iyon, Tio. Ngunit hindi natin pwedeng baliwalain ang tama. Kailangan natin ipaglaban kung ano ang dapat ipaglaban. Ikaw ay may tapang, Jose. Ngunit hanggang saan yung balak para sa ating bayan? Nais ko pong ipaalam sa mga tao kung ano ang karapatan nila sa bansang ito. Mahusay daw kayong manunulat. Sana. Yun ang sabi nila. Pero ako, di ako marunong bumasa. Hindi ba lagi kayong pinapamak sa mga sinusulat nyo? Sa mga praile? Oo. Eh, yun naman pala eh. Bakit kayo andito? May pagtatapat ako sa'yo. Dati, ang akala ko, ang tanging mahalaga sa buhay ay ang edukasyon. Ngunit, napagtanto ko na may edukasyon palang nakakabulag. Hindi sapat ang edukasyon para makita ang pusas. Akala ko ba gusto mo mag-aral? Opo, tatang. Pero bakit kailangan ko pa mag-eskwela? Kung nandito naman si Nanang, dami na akong natutunan eh. Hindi lahat ng bagay natututunan sa bahay. Hayaan mo, Pepe. Dadalawin kita palagi doon. At saka dapat ka matutong mamuhay mag-isa. Hindi yung palagi ka nakasukob sa pamilya mo. Di ba, Pasiano? Tama si Tatang, Pepe. O sige na, Pasiano. Ihatid mo na yung kapatid mo. No! Adios, Pepe. Sis Bueno de Dotil El Niño de Todos El Gana Cariño. Ikaw, Pepe, may alam ka ba sa salitang Kastila? Opo, senyor. Sa wikang Latin. Umpoko, senyor. Tuntog. Ikaw ang umpoko dahil napakaliit mo. Kaya siguro walang laman yung utak mo. Akin na nga yung mga kamay mo. Bakit po, senyor? Para bumaon sa'yo ang matagal mo nang alam. Aray! Pepe, saan pa palo ng yung papa? Mag-aaral pa ako. Mag-aaral daw. Kahit anong gawin mo, umpoko ka pa rin. Hoy! Hinapang ka na ba? En lit-lit mo naman. Siguro yung nanay mo hindi matalino. Siguro yung tatay mo unano. Unano pala tatay mo eh. Matalino nanay ko at hindi unano tatay ko. Kuya Pasiano, bakit hinuli si Nanang? Pinagbintangan ng nanang na nilasan niya yung hipag niya, pero wala namang katotohanan. Gusto niya lang naman makatulong, pero siya pa yung lumabas na masama. Nanang? Mula ngayon, hindi mo na maaaring gamitin ang apelidong merkado. Mapanganib para sa iyo. Madadamay ka sa pag-iiganting ginagawa ng mga demonyo. Nakasaya sa ating pamilya. Bakit po, kuya? Pinag-iinitan nila ang ating pamilya. Dahil naging malapit ako kay Padre Burgos. Pati yung pagtanggi ng tatang na taasan na binabayad na buwis, binigyan nila ng masamang kahulugan. Kaya ikaw, Pep, mag-aaral ka ng mabuti. Huwag mo ipapahiya ang pamilya natin. Opo, kuya. Eh, anong gagamitin kong pangalan niya? Rizal. Rizal! Mga Indios! Jose. 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 Ay, Jose. Ano? Kamusta na pakiramdam mo? Uncle Antonio. Ayos ka lang ba? O siya, magpahinga ka muna dyan. Kukuha mo na ng gamot mo ha.
Sayang mo si, hindi mo nakita kung paano namin pinalbos yung mababot ng bangs na yun. Tama na muna yan. Iyan niyo mo nang pahinga si Jose. Sige na, bumalik ka na kay bukas. Sige na, Jose. Paalam na. Gamot mo. Sige, inumin mo yung gamot mo ah. Salamat, Tio. Oh, Leonor anak. Ikaw na munang bahala sa pinsan mo ha. Sige po, Itay. Kumusta ka na? Eto, habang lumalapit kay gumagaan ang pakiramdam. Lapit ka pa. Ilang linggo pa lang ang nakaraan, pero parang taon na ang lumipas. Ilang linggo pa lang ang nakararaan at nagkaroon ka ng bulaklak sa dila. Baka kung sino-sinong babae naman ang pinariringgan mo ng matatamis mong salita habang wala ako. Ikaw lang, at wala nang iba. Baka naman ikaw yung maraming nakikilala dyan. Parang akong preso sa dormitoryo. Sino naman makikilala ko doon? Pinsan, pahalik ka. Huwag, baka makita tayo ni tatay. Isa lang, damot naman. Ano nang makikita nila? Pinsan, nagmamahalan. Ano nang masama doon? Sige ka, baka pag hindi mo ako inalikan, hindi na ako gagaling. May naisip ka na ba na bagong gala? May ilan? Galaan mo naman ako. Ikaw, ang liwanag at apoy. Ang aking tubig, pagdaloy. Ngiti mo'y kislap ng bituin. Titig mo'y gabing paningin. Sumulong na sintang katapatan. Abot tanaw na nilang pinagmamasdan. Ang kailayot, lugmok na kahirapan. Ang amino mo'y mag-isa sa larangan. Tayo na sanang dalawa, siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na, ba't tila di napupunan ang tangi kong hiling? Hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang magpakailanman, hindi na ba baka walang kailanman. Ang laging tamis ng pagsasama na sana hinahanap-hanap ka. Sana'y magtihintay pa. Kailan na maririnig ang tahaking mag-isa? Kahit wala ka na, nasan ka man, nawa ay masaya ka na. Lalayain ka mo, mahal pa rin kita. Mag-iingat ka, o Leonor, akong sinta. Senyorito! Senyorito! May sinasabi ka ba, Tabil? Ang sabi ko, ni minsan ba sumagi sa isip mo ako magpakasal? Minsan, Ano ang nangyari? pumunta akong Europa. Alam mo yun, Tabil. Hindi mo si Leonora at nagpunta sa Europa. Bakit? Anong layunin pang mas matimbang kaysa sa pagmamahal mo sa iyong kasintahan? Anong sa palagay mo, Tabil?
Ikaw ang tinatanong ko, Senyor Rizal. Nagpunta ka sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Bakit? Ano ang ginagawa mo doon? Sino ang mga nagpadala sa'yo? Ang katipunan, may sapat bang pera ang pamilya mo para tustusan ka sa ibang bansa? O may kinabibilangan ka na isang lihim na organisasyon? Nagsasanay ka ba, Taviel, para sa sasabihin mo sa korte? Sinasanay lang kita sa gagawin nila sa'yo sa korte. Hindi mo pa rin ako sinasagot. Tinatanong kita kung bakit ka pumunta sa Europa. Bakit mo ba kailangan malaman lahat? Ano bang kailangan mo? Bakit mo ba ako pinipilit panindigan ang aking paniniwala? Gusto mo ba akong palitan bilang tagapagtanggol mo? May panahon pa. Bakit mo ba ginagawa to sa akin? Bayad ka ba? O dahil interesado ka lang sa kaso ko? O naiinip ka lang kasi wala kang magawa sa bayan na to? Babalik na lang ako sa ibang araw pag hindi na mainit ang ulo mo. Adios. Hindi ba dapat? Sandali! Silensyo! Para naman tayo nagkasabong yan eh. Ang sinasabi ko lang, panahon na para magkaroon tayo ng isang pangulo. Oo nga naman. Matagal na tayo naririto na ng kampanya para sa Pilipinas. Taon-taon lumalaki ang ating organisasyon. Kung hindi pa tayo formal na magbubuklod, wala tayong mararating. Wala tayong mararating at babagsak tayo sa matatamis na kandungan ng mga babae sa Rubela. Teka, bago tayo maghala ng bagong pangulo, alamin muna natin ang kapangyarihan nito. Kapangyarihan? Kapangyarihan maglasing at mangbabae. Sandali! Nakauwi na naman tayo sa biruan eh. Naisip ko lang ang kahalagahan ng periodikong La Solidaridad sa ating kampanya. Kung ipapahintulot ng kagalang-galang na patnugod, ay ang Pangulong mananalo ngayon ay siyang magpapasya ng mga nilahad rito. Nang sa gayon ay lahat ay magkakaisa. Kinalulungkot ko, ngunit napaka-stupido ko naman siguro kung sasang-ayunan ko yan. Dispensa paisano, pero bagamat totoong naglilingkod para sa mga Pilipino, ang periodiko ay dapat pribado pa rin. Imprensa. Pribado? Ang mahalaga ay bukas kami sa mga sulating makatutulong sa ating pinaglalaban, hindi ba? Del Pilar para sa pamumuno. Abay, sang-ayon ako dyan! Humihingi ako ng paumanhin. Akala ko'y hindi pribado kundi pambansang adhikain ng La Solidaridad. Pepe, sandali. Marami silang kiyaw-kiyaw na parang tandang na manok. Pero tiyak ako na ikaw ang maaral sa pagkapangulo. Salamat na lamang. Ngunit ang pamumunong walang pagkakaisa ay wala ring silbi. Pepe, magpasensya mo na si Marcelo. Alam mo naman yun, mabilis mag-init ang tenga. Yaman din lamang na pribadong La Solidaridad. Lubusin niya na ang kasakiman niya. Siya na ang maging pangulo. Pepe, maraming umaasa sa'yo. Diyan ako nagkamali. Ngayon matuto silang tumindig sa sarili ng paa. Pepe, saan ka nga pupunta? Para nang napasimulan natin. Alam mo, Ponce, pakalayo-layo ako. Ngunit wala pa rin ako nararating dahil wala rito yung kaaway natin. Anong ibig mong sabihin? Babalik ako ng Pilipinas. Panganib ang kakaharapin mo doon! Anong gagamitin kong pangalan niya? Rizal.